Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Queen of Hearts o Dronningen sa salitang Danish na ipinalabas noong 2019. Si Anne ay isang matagumpay na abogada na nagtatanggol sa mga inabusong kababaihan. Ang kanyang asawang si Peter ay isang doktor at mayroon silang kambal na anak na sina Frida at Franny. Nagtungo si Peter sa Sweden upang sunduin ang kanyang binatilyong anak na si Gustav sa unang asawa. Dahil sa maling asal nito kaya pinatalsik ito sa kanyang paaralan. Nagpasya ang ina ni Gustav na ipadala ang kanyang anak sa dating asawa upang muling mag-aral. May dalawang pagpipilian ang binatilyo. Maaari itong manirahan sa boarding school o manirahan kasama ng pamilya ng ama sa Denmark. Sinuportahan ni Anne ang desisyon ng asawa at iginiit na doon na manatili si Gustav sa kanila dahil deserve naman itong maging masaya. Tuwang-tuwa naman ang kambal na sina Frida at Franny na makakasama ang kanilang kuya at binigyan pa nila ito ng regalo na ginawa nila mismo. Hindi masaya ang binatilyo sa piling ng kanyang bagong pamilya. Isang araw, nang makauwi si Anne mula sa kanyang kapatid, natagpuan niya ang inukit na puso na ibinigay ng kambal sa kanilang kuya. Pinulot niya ito at isinilid sa kanyang bag. Ilang araw ang lumipas nang makauwi ng bahay si Anne mula sa kanyang trabaho. Napansin niya ang basag na salamin sa kanilang bahay. Naisip niyang pinasok sila na magnanakaw, kaya ipinaalam niya ito sa kanyang asawa saka inireport sa pulis at sinabi ang lahat ng kanyang nawawalang alahas. Nang gabing iyon ay nagpasya si Anne maglaba. At nakita niya ang pusong keychain sa maong na pantalon ni Gustav. Kinaumagahan, sinubukan niyang kausapin ang binatilyo dahil naalala niyang naisilid niya ang wooden heart sa kanyang bag. Itinanggi iyon ni Gustav, ngunit si Anne ay isang magaling na abogada at hindi madaling mauto. Pinapili niya ang binatilyo kung gusto nito sa kulungan o sa bahay ampunan o dili kaya ay ayusin ang pakikitungo sa kanila at tanggapin sila bilang isang pamilya. Pinili ni Gustav ang panghuli at nagdesisyong maging malapit sa kanyang mga kapatid at madrasta. Kalaunan ay nakipaglaro ang binatilyo sa kanyang kambal na kapatid gamit ang lumang dictaphone ng kanilang ama. Nang gabing iyon ay umalis muli si Peter para sa kanyang business trip. Nag-uwi naman si Gustav ng isang dalagita sa kanilang bahay. At dahil matagal silang hindi nagkasama ni Amanda ay doon ito magpapalipas ng gabi. Nagpatuloy lamang si Anne sa pagtatrabaho sa kusina nang bigla na lamang itong makarinig ng sigaw at malakas na ungol ng dalagita. Nagiinit ang ginang kaya nagtungo ito sa kanyang silid. Naghubad at tinignan ng sarili sa salamin. Isang araw, habang wala muli si Peter, nagpunta sina Anne, Gustav at ang kambal sa lawa upang magpiknik. Pinilit ng binatilyo ang kanyang madrasta na maligo kasama niya at nagpaunlak naman ito. Para din itong bata na nagsasaboy ng tubig kay Gustav. Matapos ng kanilang kasiyahan, umuwi na sila at pinatulog na ang kambal. Sina Anne at Gustav naman ay lalong naging malapit sa isa't isa. Pinag-usapan nila ang tungkol sa tattoo ng binatilyo at inalok nito ang madrasta na lagyan din siya nito na sinang-ayunan naman ni Anne. Isang gabi, tumungo si Gustav sa isang bar at sumama naman ang madrasta nito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga sexual na karanasan. Nang paalis na ang binatilyo, bigla na lamang itong hinalikan ng kanyang madrasta sa labi na ikinabigla nito. Sa sumunod na araw, naglaro ang buong pamilya ng tagu-taguan. Nagkataong nagtago sina Anne at Gustav sa iisang puno. Hinaplos ng binatilyo ang braso ng kanyang madrasta na agad namang ikinainit ang katawan ng ginang. Nang gabing wala muli si Peter, hindi dalawin ng antok si Anne.
Nagtungo siya sa silid ng kanyang stepson at tinakot ang tarugo nito. Kaya pinatalikod siya ng kanyang stepson at nauwi sila sa matinding bakbakan. Kinabukasan ng hapon, naulit muli ang masarap na talpakan ng dalawa sa banyo na hindi alintana na naroon lamang malapit ang kambal na naglalaro. Dumating si Peter mula sa kanyang trabaho at mabuti na lamang hindi nito naaktuhan ang kanyang asawa sa piling ng kanyang anak. Nabitin ng dalawa kaya nagtungo ang mga ito sa kakahuyan at doon nila ipinagpatuloy na ilabas ang init ng kanilang katawan. Matapos ng paulit-ulit na pagpapasarap nila Ann at Gustav, sinubukan ng binatilyo na i-record ang kanilang usapan tungkol sa malalaswang usapin. Ilang linggo ang lumipas at nagdiwang ng kaarawan ng kambal na sina Frida at Franny. Nagbigay ng regalo ang kanilang tiyahin na si Lina habang si Ann naman ay kumuha ng tubig. Sumunod si Gustav sa madrasta at hinalikan ito sa leeg. Nahuli sila sa akto ni Lina ang kapatid ni Ann at nagalit ito sa inasal ng kanyang ate saka umalis kaagad. Napagtanto ni Ann na maaaring ikakasira iyon ng kanyang pamilya kaya nilayuan nito ang kanyang stepson. Ipinaliwanag ng madrasta sa binatilyo na hindi na maaaring magpatuloy ang kanilang relasyon. Nasaktan si Gustav kaya nagplano itong ipaalam sa kanyang ama. Napansin naman ng ama ang kakaibang inasal ng kanyang anak kaya nagdesisyon itong makipagbanding sa binatilyo sa kanilang cabin sa kagubatan. Isang araw, nang makauwi na ang mag-iina sa kanilang tahanan, napag-alaman ni Ann na nakauwi na rin ang mag-ama. Sinabihan ni Peter ang kanyang asawa na huwag itong aalis ng gabi dahil may seryoso silang pag-uusapan. Nangyari na ang kinatatakutan ni Ann na konsensya ang anak para sa kanyang ama at ayaw na niya itong lokohin, kaya inamin ni Gustav kay Peter na may nangyayaring kababalaghan sa kanilang dalawa na kanyang madrasta at sinabing inakit siya nito. Sinubukan ni Ann na ipagtanggol ang sarili at inakusahan si Gustav na nagsisinungaling lamang. Ang mga masasakit na salitang binitawan ni Peter ay nagpasakit sa damdamin ng ginang kaya handa na siyang makipagdiborsyo dito. Nagmadaling nag-impake ito ng kanyang mga gamit kaya naniwala naman ang kanyang asawa at humingi ng tawad sa inasal nito. Kinabukasan, pumasok si Ann sa silid ni Gustav at sinira ang interview tape dahil isa iyon sa pinakamahalagang ebidensya ng kanilang kataksilan. Kalaunan, kinausap na mag-asawa ang binatilyo at sinabi nilang hindi sila galit dito sa mga ginawang kasinungalingang sinabi sa kanyang ama. Ang kawalan ng tiwala ng ama ay nagpasakit sa damdamin ng binatilyo dahil inamin niya sa ama ang buong katotohanan. Nagpatuloy ang madrasta sa pagtatanggol sa sarili kaya lalong tumitindi ang sitwasyon. Tinuraan ng binatilyo ang madrasta saka ito umalis. Napagtanto ni Peter na hindi maaaring magpatuloy ang ganoong sitwasyon kaya nagpasya itong dalhin na lang ang kanyang anak sa boarding school. Na maalam naman ng kambal na sina Franny at Frida at umaasa ang mga ito na babalik ang kanilang kuya. Isang araw nang pumasok si Ann sa kanyang trabaho, nakita nito si Gustav na nais makamit ang hustisya. Handa umano ang binatilyo na magsampa ng reklamo sa madrasta. Hindi natinag ang magaling na abogada at sinabing wala itong matibay na ebidensya at walang maniniwala sa kanya. Pinayuhan na lamang ni Ann ang kanyang stepson na kalimutan na lamang lahat ng nangyari sa kanila. Nang sumapit ang Pasko, niregaluhan na mag-asawa ang kanilang anak ng alagang aso. Tumakas naman si Gustav mula sa kanyang boarding school upang makausap muli ang kanyang ama. Hindi ito pinayagan ng kanyang madrasta dahil malalim na ang gabi. Sinubukan niyang halikan si Ann, ngunit itinulak lamang siya nito at binantaang layuan ang kanilang pamilya. Ilang buwan ang lumipas at nagdiwang ng kaarawan si Ann. Masaya ito dahil bumisita din ang kanyang kapatid na si Lena at pinatawad na din siya. Matapos ng party,
tumawag ang dating asawa ni Peter at ipinaalam na ang kanilang anak na si Gustav ay nawawala at hindi na ito pumapasok sa kanyang paaralan matapos ng bakasyon. Isang araw, ipinatawag ng mga pulis si Peter patungo sa Stockholm. Natuklasan pala ng isang mangangaso ang katawan ni Gustav malapit sa cabin kung saan siya namalagi doon ng ilang buwan hanggang sa mamatay. Nahirapan si Anna tanggapin ang nangyari at nakita nito ang multo ng binatilyo sa salamin. Nang sabihin ni Anne kay Peter na hindi nito kasalanan ang pagkamatay ng anak, marahas siyang pinatahimik ng asawa. Mga kaboso, ano sa palagay mo ang dahilan ng pagkamatay ni Gustav? Aksidente ba ito o kinitil nito ang sariling buhay dahil walang naniniwala sa kanya? Maaari niyo pong ikomento ang inyong sagot. Marami pong salamat sa panonood. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.